Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Panibagong araw na naman po ng linggo at tayo po ay mag-aaral na naman ng panibagong aralin po natin sa class 2. So ngayon po, tayo ay magpapatuloy ng ating aralin. Nung nakaraan po, tayo ay nag-aral patungkol po sa Biblia. At nawa po, meron po tayong naunawaan at may apply po natin yung ating pong natutunan sa ating pong nakaraang pinag-aralan. Ngayon naman po, bago tayo magpatuloy po sa ating aralin, pwede po bang kaya ating pagwatisan ng manalangin sa oras nito. Ako po tayong lahat. Ama namin mga Panginoon sa lahat, purihin ka, pasalamatan ka, dakilain ka, Panginoon. Sa oras na ito, patuloy po kami lumalapit sa inyo sa panalangin, Panginoon. Patuloy na panalangin namin ang pagsama mo, ang proteksyon, ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy na buksan mo ang aming isip, ang aming puso, Panginoon. Sa oras na ito, tulungan mo kami at turuan mo kami kung paano po ba ang paraan ng pananalangin, Panginoon. Paano po ba kami nalapit sa iyo, aming Ama? Paano po ba kami hihingi sa iyo, Panginoon? At Lord, sa oras na ito, panalangin mo, isa sa dahilan bakit namin ito ginagawa ay upang mas lumalim pa kami. Nawa, lumalim ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo na po yung bahalang magbigay ng katagumpayan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ito po aming samantalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Sa oras po na ito, bilang pagpapatuloy ng ating pong aralin, para po sa class 101, dadako po tayo sa ating pong lesson 3. And lesson 3 is all about prayer. Okay po, so aralin natin paano nga ba mananalangin, bakit ba ako nananalangin, kanino ko dapat manalangin, ano ba yung dapat kong gawin kapag ako ay mananalangin. So at marami pa tayong katanungan patungkol sa panalangin, so aralin po natin siya sa oras na ito. Lesson 3 po sa inyo mga kopya, title po natin sa kaugalian ng pananalangin. So bawat kultura, bawat reliyon, meron po silang kani-kanyang pamamaraan kung paano sila nananalangin sa Panginoon na kanilang pinaglila. Tayo din po sa ating pong sambahan, sa ating simbahan, kung meron po tayong kultura, meron po tayong nakasanayan, nakagawian ng paraan po natin ng pananalangin. Pag sinabi po natin pananalangin, ito po yung pakikipag-usap natin sa Diyos. Kung nung nakaraan po, kapag po tayo ay nagbabasa ng Biblia, ay doon po natin nakikita ang katugunan ng Panginoon sa ating mga panalangin. Ngayon naman, yung panalangin naman po, ito yung paraan ng pakikipag-usap natin sa Panginoon. Ito yung time na taimtim natin siyang makakapag-niig sa ating panalangin during our devotion or our quiet time. So sabi dito, pakikipag-usap sa Diyos. Hindi lang bastang tawag dito, ikaw lang mag-isa. Pero kausap mo ang Panginoon. Kasi may mga pagkakataon na pwede tayo magsalita mag-isa. Pero during our quiet time, talking with God, ito yung panahon na tayo ay nananalangin. So patuloy po tayo. Sabi dito sa Romans 12:12, mag-alak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. So, palaging paalala po sa atin, hindi lang naman po sa Romans 12:12, but in Old Testament times, hanggang sa mga panahon po natin yun, napaka-essential po ng pananalangin. Isa siya sa mga basic, okay po, basic na dapat alam natin bilang mga Kristiyano. Pangunahing pangailangan natin yan. Kailangan nating makausap ang Panginoon. Kung tayo ay masaya, kung tayo ay malungkot, tayo ay nangangailangan, dapat po palagi tayong nananalangin. Hindi lang po sa mga panahon tayo ay masaya o malungkot, tayo ay nananalangin. In every situation po, sabi nga po sa Romans 12:12, kapag tayo ay binigyan ng pag-asa, kapag tayo ay nasa kapighatian, tayo ay dapat laging manalangin. So yung salitang lagi, palagi, everyday po, oras-oras, dapat po tayong nananalangin. Nung tanong po dito, paano po ba pasisiglahin ng iyong buhay panalangin? Kasi karamihan po sa atin, aminin man po natin o hindi, aminado tayo dito. Kapag nananalangin po tayo siguro less than a minute, wala pang isang minuto, o kaya yung mga nag-work o mga pagod galing sa school, sa trabaho, sa kung saan man, kapag nananalangin sila, hindi na natatapos. Yung amen nila, kinabukasan na pagkagising nila, o kaya tatanungin nila, nakapag-pray ba ako kagabi? Nakapag-amen ba ako? Okay, so madalas kapag pagod na tayo, hindi na tayo nakakapanalangin. So dito, sabi, o tanong, paano po ba natin pasisiglahin ang ating buhay panalangin? So ito sa dapat nating aralin sa oras ito. Una po, sabi dito, manalangin ng may tamang saloobin. Okay po? Ba parang i-check po natin yung ating pong motibo.
Bakit ako mananalangin? Para saan ako mananalangin? So dapat po tama yung motibo natin, tama yung sa loobin natin bakit tayo mananalangin. According to Matthew 6:5-8, dapat i-correct po natin yung dahilan kung bakit tayo lalapit sa Panginoon at mananalangin. As said in Matthew 6:5, sabi dito, at kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sabi po yan sa Matthew 6:5. Huwag daw po tayong tumulad doon sa mga mapagpaimbabaw. Kumaga parang mapagpanggap. Nagpapakitang gilas na, uy, nagpipray ako. Yung ipinapakita nila, binabalandra nila sa mga tao na, eto nagpipray ako, kinakausap ko ang Panginoon. Sabi dito, huwag daw po natin silang tularan. Bakit po? Kasi sabi dito, huwag daw po tayong magpasikat sa ibang tao. Yung sagot po dyan is tao. Kapag nananalangin tayo, hindi po ito pasikatan, hindi pagalingan kapag nananalangin po tayo. Kaya wala po dapat tayong gawing pagpapasikat, pagpapakitang gilas sa ibang tao. Hindi po dapat tayo magpakitang gilas sa kanila na ganito ko manalangin, ganito ka husay manalangin, ganito ka kausapin ng Panginoon. Hindi po. Okay po. Ano pa po? Sabi dyan, huwag magpasikat kanino? Sa Diyos. Hindi po dapat tayo nagpapasikat sa tao, yet hindi rin po dapat tayo nagpapasikat sa Diyos kapag po tayo ay lumalapit sa Kanya sa panalangin. Okay po. Kasi sabi po sa Matthew 6:6, ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Yan mga kapatid, paalala po ito sa atin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, lahat ng gagawin natin para sa Diyos ay kailangan natin ipakita sa mga tao, ibalandra sa mga tao. Hindi po tayo katulad ng mga politiko na kailangan lahat ng gawa makikita ng tao. Kailangan may patarpaulin, kailangan nakikita nila. Okay po, kapag po tayo ay nananalangin, it requires quiet time. Solely po, okay? Ibig sabihin, mag-isa po natin siyang ginagawa. Although meron po tayong mga prayer gathering, pero when it comes to personal prayer po, ang palaging paalala sa atin, huwag tayong magpakitang gilas sa mga tao. At even sa Diyos. Bakit po? Kasi ang palaging tinitingnan ng Diyos ay yung puso po natin. Hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano kakahusay manalangin, kung gaano kakagaling, kung gaano kalalim yung mga salitang ginagamit mo. But the heart itself. Ano ba yung laman ng puso mo sa pakikipag-lead mo sa Kanya sa panalangin? Yun yung tinitingnan ng Panginoon, hindi yung kung gaano tayo kahusay manalangin. Kasi kapag nanalangin po tayo, dapat maging payapa po. Palaging payapa. Maging payapa yung ating pong paligid, payapa yung ating isip. Siniset po natin yung sarili natin. Okay po, hinahanda po natin yung sarili natin sa pananalangin na alisin lahat ng mga magiging handang, yung motibo natin, yung puso natin, yung nararamdaman po natin. At ano po din sabi dito, bukod sa dapat maging payapa, ay dapat din po maging bukas ang ating puso kapag po tayo ay nananalangin. Dahil higit sa lahat po, yun po ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi rin po nire-require kung na dapat malakas ang boses, o dapat mahina lang yung boses, o dapat may melody ka muna. No po, yung puso po natin yung palaging tinitingnan ng Lord kapag po tayo lumalapit sa Kanya sa panalangin. Kailangan po palaging bukas ang puso natin sa Lord. Handang magpatama, handang magpakorek, handa pong sumunod sa Panginoon kung ano man yung nais niya para sa atin. And sabi din po sa Matthew 6:7-8, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita. Ito po yung sinabi ko kanina, hindi din gusto ng Panginoon, hindi kinakailangan na dapat matatalinhaga yung mga salitang gagamitin natin kapag tayo ay mananalangin. Dapat malalalim, dapat magagaling na Ingles o Tagalog. Hindi po, sabi dito, paalala na rin po sa atin ng salita, hindi kayo nangangailangan gumamit ng napakaraming salita. Gaya ng ginagawa ninyo ng mga Hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hilingin o hingin sa Kanya, as said in Matthew 6:7-8.
So, ang kailangan lang kasi talaga mainly, objectively, yung tinitingnan ng Lord sa atin kapag tayo lumalapit sa Kanya yung ating puso. So, hindi kinakailangan ng Lord ng mga mabubulaklak na salita, ng mga malalalim na salita. Directly sabihin natin sa Panginoon, ano ba yung nais natin? Ano yung gusto natin ipagpasalamat? Ano yung gusto natin hilingin sa Kanya na nagmumula sa ating mga puso? Kung yung una po, tinanong natin kanina, paano ko po pasisiglahin yung aking buhay panalangin? So, nabigyan tayo ng ilan pong mga aralin po dito, paano ba natin pasisiglahin? So, dapat kung tayo magpasikat sa tao, sa Diyos, dapat payapa yung paligid natin, payapa tayo, at bukas yung puso natin kapag tayo nagipagniig sa Kanya. Pangalawa naman po, sabi dito, gamitin ng halimbawa ibinigay ni Jesus. So, sa atin po, kung babalikan po natin ang Biblia kung tayo po ay mag-aaral, meron pong halimbawang ibinigay ang Panginoon na paraan po ng ating pananalangin. So, ginawa nito, hindi para ulit-ulitin po natin, hindi para gamitin natin ng sabay-sabay ng paulit-ulit. Okay po? So, ginawa lang ng Panginoon yun bilang halimbawa o modelo po natin para meron po tayong susundan. Okay po? Pero it doesn't mean na yun na po, doon na tayo magsistick. Okay po? Kumbaga parang modelo lang siya. Pero you can create your own kind of prayer. So, sabi dito, makikita po natin yan, yung halimbawa pong binigay ng Panginoong Jesus na panalangin sa Matthew 6, 9-15. Pwede niyo po muna ihinto itong video na to at lahat po na may Biblia, pwede po bang buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew 6, 9-15 at sabay-sabay po nating basahin. Kung nabasa na po natin, sabi po dyan, sa dulo, kung mapapansin po ninyo, doon po sa isa sa mga verse, sinabi po niyan, ganito po kayo dapat manalangin or ganito kayo manalangin. Okay po? So, meron po tayong 6 na bahagi ng pananalangin. So, una po, pagpupuri. Kapag po tayo ay lalapit sa Panginoon sa pananalangin o during our quiet time para po manalangin, makikita po natin sa unang-unang dapat po nating alamin is yung unang bahagi, which is po pagpupuri. Ano po ba yung pagpupuri? Nagsisimula ako sa pagpapahayag ng aking pag-ibig, kanino po? Sa Diyos. So yung sagot po dyan is pag-ibig. Nagsisimula ako sa pagpapahayag ng aking pag-ibig sa Diyos. As said po in one of the verse, sabi dyan, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. So I'd like to emphasize dun po sa salitang sambahin. Kaya po sabi dyan, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Yung salitang sambahin po dyan, ang nagpapakita po sa atin ng salitang pagpupuri. Pag pinag-uusapan po natin ng salitang sambahin, meron pong dalawang uri po ng pagpupuri o pagsamba po natin sa Panginoon. So yung pagpupuri po, nagdanggit siya sa salitang sambahin, pwede po siyang nangangahulugang pagsamba o pagpupuri sa Diyos kung sino siya. Okay po? So bago po tayo, pag nananalangin po tayo, bago po tayo mag-enter sa gusto natin hilingin sa Panginoon, ipanalangin sa Panginoon niya, gusto mong magkaroon ng or makatapos ng pag-aaral, bago mo hilingin yung bagay na yon, or every time naman nanalangin ka po, kailangan munang magbigay ng kapurihan sa Diyos kung sino siya. Halimbawa po, Diyos na makapangyarihan, Diyos na mabuti, Hari ng kataas-taasan, at marami pa pong mga pagpupuri po sa Diyos kung sino ba siya sa'yo, kung sino siya sa buhay mo. Then sunod po na paraan po ng pagpupuri po natin, o yung salitang sambahin ang ngalan mo ay pagpapasalamat. So pagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang ginawa. Una po, sasambahin mo siya na makapangyarihan siya, dakila siya, mabuti siya. Sunod po is isusunod niyo yung salitang pagpapasalamat. Salamat sa iyo kasi po ganito, kasi po ganyan. Salamat dahil binibigyan mo patuloy ng kalakasan. Okay po? Kaya nga po sabi sa awit 100 verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. At sabi dito, umaawit, nagpupuri sa dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Okay po? So, every time na tayo po ay lalapit sa Panginoon, hindi pwedeng directly kang, Lord, ito yung gusto ko, ganyan-ganyan. Okay po? Pwede din naman po, pero dapat po, alam po natin yung pattern ng prayer po natin na kailangan magpapasalamat muna tayo sa Panginoon, kikilalanin natin ang Panginoon sa ating pong pananalangin. Next to it naman po is, paano po ba dapat natin purihin ang Panginoon?
Kung nakita po natin sa ating simbahan, marami po tayong mga kapwa kamanggagawa po natin na may iba't ibang kaparaanan kung paano po nila pinupuri o sinasamba ang Panginoon. So dyan po sa kopya po ninyo, makikita natin kung paano po ba natin pupurihin ang Diyos. So una, sabi dyan, habang binabasa mo ang Biblia, gumawa ka ng talaan ng mga katangian ng Diyos na natutunan mo at balik-aralan kapag ikaw ay nananalangin. So tingnan po natin yung, sa kopya po natin, meron kayong makikita sa next pages dyan, na gabay sa pananalangin bilang isa. So makikita po nyo dyan sa gabay pananalangin bilang isa, meron pong column dyan. Ayan, makikita nyo po yan. May mga column po dyan, nakalagay po. Dalawang column po na may mga rows. Sa unang column po makikita natin yung katangian ng Diyos. At sa pangalawa naman po is talata sa Biblia kung saan po natin siya matatagpuan. Halimbawa po, binanggit niyo na, Lord, matapat ka. So yung talata po na yun sa Biblia, matatagpuan natin siya sa 2 Corinthians 1:20. Kapag sinabi naman po natin katangian ng Diyos ay makatarungan, makikita po natin yun sa 2 Timothy 4:8 and so on po. So isa po ito sa pwede po natin gamitin gabay kapag po tayo ay nananalangin. Doon po sa binanggit natin kaninang katangian ng Diyos. So halimbawa dyan, ang Diyos ay matiyaga, ang Diyos ay mahabagin, nandyan po yung following verses. Ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mapagmahal. So meron po tayong mga following verses na accompanied po ng mga katangian ng Diyos na meron po. Okay po, so nasa sa inyo po yan. So una po, ilista po natin yung mga katangian ng Diyos dun po sa may gabay po natin. So ano po ba yung susi? Sabi dyan, ang mga katangian, yung sagot ko dyan is katangian, ang mga katangian ng Diyos ang nagbibigay ng lakas ng loob sa atin upang tayo ay humiling. Kilala natin ang Panginoon kung ikaw po ay isang Kristiyano matagal na o nagpapasimula ka pa lang. So basically, alam po natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kung ano yung kaya niyang gawin, kung ano yung mga nagawa na niya. So, meron po tayong sapat na kaalaman kung ano ba yung katangian na meron ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. So, yung katangian ng Diyos na nagbibigay ng lakas ng loob para po tayo ay lumapit sa Kanya. Halimbawa po, alam mo ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan, yun po yung isa sa katangian na posible na pwede mong banggitin na, Lord, ikaw ang nagbibigay ng kalakasan, ikaw ang nagpapagaling, hinihiling ko po na ganito, na sana pagalingin niyo rin po ako. So, ganun po. So, tinutugon ng Diyos ang panalangin na kumikilala kung sino siya. So, dapat po kilala natin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran. Ano yung mga katangian niya? Para tugunin po at tugunin ng Panginoon yung mga hinihiling natin. Unang-una, dapat kilala po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, alalahanin at angkinin ang mga pangako ng Diyos na nakapaloob sa kahulugan ng Kanyang pangalan. Dahil ang Diyos po, marami po siyang pangalan. Tingnan niyo rin po dyan sa kopya ninyo yung gabay sa pananalangin bilang dalawa. Kung yung una po may column, yung gabay pananalangin bilang dalawa, makita po natin dyan, sa susunod po, yung mga iba't ibang pangalan ng Diyos. So alam mo ba, sabi dyan na ang Diyos ay maraming pangalan. Lahat ng ito ay nasa Biblia at ang bawat isa ay naglalarawan ng isang bahagi ng Kanyang katangian. Isa-isahin ang 8 pangalan na ito at limiin kung ano ang talaga ang Diyos. Ipanalangin ng mga pangalan ng Diyos bilang pagpupuri. Pwede pong gano'n. Nasa sa inyo pa rin naman po. Itong mga nandito po ay suggestion lamang po. Pero dapat alam po natin at pwede po natin i-apply. So may nakalista po dito 8 pangalan sa Hebrew po ng Diyos na nagpapahayag kung sino po siya. Halimbawa po, yung Jehovah Shammah. Pag sinabi po natin Jehovah Shammah, ang Diyos ay kasama ko. So katangian po yun ng Diyos. Siya po yung pangalan, another name po siya ng Lord, na kung kunyari gusto mong i-declare na, Lord, hindi ako nag-iisa, alam kong kasama kita. So, He is called out also as Jehovah Shammah. Okay po, so kasama natin ang Diyos. Pwede din naman pong Jehovah Rohi. Pag sinabi po natin Jehovah Rohi, ang Diyos ay aking pastol. At marami pa pong iba. Si Jehovah Jireh, ang Diyos ang aking tagapag-loob. Jehovah Rapha, ang Diyos ay aking manggagamot, at marami pa pong iba. So, iba't iba po yung pangalan ng Panginoon. Nagbibigay din po ng katangian kung sino po siya sa buhay po natin at yung mga kaya niya pong gawin. Next po tayo. Sabi po dito, sa pangatlo naman po tayo,
Gumawa ng talaan ng mga dapat ipagpasalamat at balik-aralan kapag ikaw ay nananalangin. So, dako po tayo din sa next na gabay po natin sa pananalangin. Kung yung pangalawa po kanina is yung iba't ibang names po ng Lord. Dito naman po sa pangatlo, makikita po natin dito yung dapat po natin ipagpasalamat kapag po tayo ay nananalangin. So, meron po may makikita po kayo dyan mga linya po. Ibig sabihin, saan niyo po ilalagay? Ano po ba yung mga gusto niyo ipagpasalamat sa Panginoon? Ano ba yung gusto niyo hingin ng thank you sa Lord dahil sa mga nagawa niya sa buhay mo? Pagpapala, nagbigay siya ng miracle sa buhay ninyo. So, pwede pong ganun. I-declare niyo po siya at pagpapasalamat mo kayo sa Panginoon. The next po natin, pangalawa. So, una po kanina, pagpupuri na nagsisimula ako sa pagpapahayag ng aking pag-ibig sa Diyos. Pangalawa naman po na halimbawa ibigay ni Jesus, dun po sa verse na binasa natin kanina is layunin. Ano ba yung layunin ng ating pong pananalangin? O nung panalangin na halimbawa iniwan po ng ating Panginoong Jesus. So layunin po niyan, itinatalaga ko ang aking sarili sa layunin. Layunin din po ang sagot. At kalooban ng Diyos sa aking buhay. So, ibig sabihin po, pag po tayo ay nananalangin, alam po natin yung reason, yung layunin ng ating pong paglapit sa Panginoon. As said po dyan sa verse po natin, sabi po dyan, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. So, itinatalaga natin, ikinukumit natin sa Lord, ibinibigay na natin sa Panginoon yung kung ano man yung plano niya sa atin, di ba? Sabi nga po dyan, ikaw nawa ang maghari. Okay po, so we are surrendering to God. Sinusurrender na ipinagkakatiwala na natin sa Panginoon yung laman ng puso natin, yung buhay natin, kapag po tayo ay lumalapit sa Kanya, doon sa mga laman ng panalangin po natin. At sundin nawa ang kanyang kalooban na sinabi po yun. Kung isinusurrender mo sa Panginoon yun, ipinagkakatiwala mo sa Panginoon yung mga plano mo, yung panalangin mo, and at the same time, dapat po ang kasunod nun, siya din dapat ang masunod kung sinurrender po natin yun. Siya yung masusunod. O sige anak, parang pwede sabihin ng sige anak, ako nang bahala. Ako na magte-take over. Hayaan natin ng Lord na siya ang mag-take over. Sabi po siya, ipanalangin maganap ang kalooban ng Diyos. Okay, sa aking pamilya, sa aking iglesia, sa aking ministry, sa aking trabaho, sa aking kinabukasan, sa aking bayan, sa aking bansa, sa buong mundo at sa kung ano-ano pa man po. As said po in Romans 12:1, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So sabi dyan, ialay ninyo ang inyong sarili bilang buhay na handog or handog na buhay. Okay po, kapag po tayo ay lumalapit sa Panginoon, palaging yun yung isa sa hinihiling ng Lord din sa atin. Kumbaga parang, actually wala namang pwedeng kunin ng Lord sa atin na dapat nating Pero it's a basic thing na dapat kapag meron tayong hihilingin sa Panginoon, alam natin kung ano yung response natin. Kung ano yung ibibigay natin sa Panginoon. Hindi naman humihiling ang Panginoon ng kapalit. Pero ito yung dapat automatic sa atin kapag lumalapit tayo sa Panginoon, every time na tayo ay mananalangin, alam natin yung mga isosurrender natin sa Kanya. Alam natin yung mga ipagkakatiwala natin sa Panginoon. And even our lives, lahat po yun ay dapat ang Lord ang masunod sa buhay natin. Pangatlo po tayo, kahilingan. Hinihiling ko na ipagkaloob niya ang aking mga pangangailangan. So, ang sagot po dun sa blanco ay pangangailangan. So, hilingin po natin sa Lord na every time tayo magpipray, una po, magpupuri ka, Lord, salamat sa iyo, salamat sa kalakasan, ikaw ang nasa mabuti. Sumunod po is, Lord, ikaw na pong masunod sa buhay ko, ikaw na pong bahala dito sa nararamdaman ko, sa ganito, sa ganyan. And then third po, is magde-declare po tayo. I-declare po natin yung mga panalangin natin na ipoprovide ng Lord yung mga pangangailangan natin. I-provide ng Lord yung mga needs natin. Okay po, so sabi saan, bigyan mo kami ng pagkain kailangan sa araw na ito. Okay? Gusto ko pong magbigay din po ng emphasis dun sa verse yan. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan. Okay po? Magkaiba po ang pangangailangan sa luho. Okay po? Hindi lahat ng panalangin natin kaagad po ay tutugunin ng Panginoon. Meron po tayo, may ilang pong nagsasabi ng parang yung pattern nila in the answer of God sa prayer nila is yung yes, no, or wait po. So, posibleng doon po mag-fall yung mga answer ng Lord sa atin. Yes,
Kapag alam ng Lord na need talaga natin yung ipinapanalangin natin sa Kanya, yes, agad ang tugon ng Lord. May mga ilang nakaranasan na ngayon sila nanalangin, afterwards or kinabukasan, meron ka agad tugon ng Lord. It's a yes. Pero no, sometimes ang tugon ng Lord kapag nakikita niya, hindi pa natin kailangan sa ngayon. Okay? Or nakita ng Lord na hindi makakabuti sa atin yung panalangin na meron tayo sa Panginoon. So ang kaagad na response ng Lord sa atin is it's a no. Okay po? So walang tugon ng Lord saan, kahit matagal ka pang manalangin, walang tugon ng Lord. Kasi alam niya hindi siya makapabuti sa'yo. Or hindi siya talaga para sa'yo. Okay po? And then the last is wait. Okay po? Yes, no, and wait. So maybe need mo siya, pero ang response ng Lord sa'yo is wait. Kasi posibleng inihanda pa siya ng Lord sa'yo. It's on the process. Hindi pa siya pwede sa'yo ngayon kasi baka mamaya hindi mo kayang i-handle. So, ipagkakaroon naman siya ng Lord sa'yo, but in the right time. So, you have to wait for God's answer for that prayer that you have. So, yun po yung mga posibleng answer ng Lord po sa atin. So, sabi dito, ibig sabihin, hindi lahat ng panalangin po natin tinutugon ka agad o tutugunin ng Panginoon. Kung parang sinasala pa rin siya ng Panginoon, kung talaga bang pangailangan yung mga pinanalangin natin sa Kanya. Sabi dyan, ano ang mga pangailangan na maaari kong ipanalangin? Ano po ba yung mga pangailangan na dapat natin ipanalangin? Sagot ko dyan is lahat. Lahat ng aking kailangan. So, I'd like to emphasize on that word, kailangan lang po. Hindi po yung mga luho po natin. Okay po? Sabi po sa Filipos 4:19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mo ubos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. God is the God of abundance. Okay po? Lahat ng needs natin nasa Lord po yan. Lahat ng pangailangan natin nasa Lord po yan. Pero balikan po natin yung verse kanina. Sabi po dyan, bigyan mo kami ng pagkain kailangan. So, na-explain na po natin kanina, kailangan ng ipagkakaloob ng Lord sa atin or itutugunin ng Lord. At yung sumunod po na phrase po is, bigyan mo kami ng pagkain kailangan sa araw na ito. Okay? Just this day. Yun po yung isa sa prayer po na prayer example po ng Lord. Just this day. The prayer just this day. Kumbaga parang it means lang na hindi ka pwede, parang pwede ka naman manalangin for the near future. Pero may mga basic needs tayo na gustong i-emphasize ng Lord sa atin. Kumbaga parang paalala sa atin na hindi ka lang dapat once nagpipray ng mga needs natin. Okay, halimbawa po, pangailangan mo ng bigas. So, kailan po ba tayo kumakain? Di ba po araw-araw tayong kumakain? So, basically, kung araw-araw ka kumakain, araw-araw ka rin dapat nananalangin para bigyan ka ng bigas, ng pangailangan, ng food. So, kasi sabi dito, para sa araw lang po na ito. So, it means we need to pray for the next day. We need to pray for tomorrow. We need to pray for the next days ng mga iba pa po nating needs o ng mga araw-araw nating pangailangan. So, ibig sabihin po, dapat habit po natin. Maging habit po natin at automatic sa atin po yung pananalangin. Hindi lang po siya once ginagawa. Every day, kapag kailangan mo, kahit saan ka pumunta, kung ano man ginagawa mo, dapat po tayong nananalangin. So, needs natin sa araw-araw, needs po, pangailangan lang po sa araw na ito. So, everyday tayong dapat manalangin. As I know, mas 8:32, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Okay po? So, yan yung isa sa pangako. Parang assurance na rin ng Lord sa atin. Kung ang anak niya, buktong na anak ng si Jesucristo, ay ipinagkaloob niya, ibinigay niya sa atin. Kasi kailangan natin sa during that time to free us dun sa sin na meron tayo. Why not hindi pa niya ibigay yung simple pangailangan mo lang? Naibigay niya yung yung mahalagang bagay sa kanya, which is yung anak niya. So, bakit hindi niya kaya ibigay yung mga simpleng pangailangan natin? Amen po ba? Okay, susunod po tayo. Sabi po sa Santiago 4:2, hindi niyo makakamtan ng inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. So, ito po yung isa pa sa paalala po. God is a God of abundance. He will provide everything. Okay po, lahat ng pangailangan pa natin, He will provide. But the thing is, hindi o walang katugunan na mangyayari doon sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo kung hindi ka mananalangin. So basically, yung tinuturo sa atin ng Panginoon dito, anak, lumapit ka muna sa akin. Kailangan ko munang marinig mula dyan sa labi mo
kailangan ko munang makita sa'yo na talagang gusto mo yung nasa puso mo. Kailangan mo magsalita. Kailangan nating lumapit sa Panginoon sa panalangin. Although sinabi kanina sa verse natin, correct ko lang po kayo, correct po natin para po wala po tayong confusion. Nabanggit po kayo na kahit hindi na tayo magsalita, alam na ng Diyos yung laman ng puso natin. But, yes, alam na ng Lord yung laman ng puso natin, pero gusto pa rin makita ng Lord yung aplikasyon sa atin. Mula mismo sa labi natin, sa bibig natin, ano ba yung nais natin? Na mula sa puso natin, nais natin mangyari sa buhay natin, yung mga panalangin po natin. So sabi dito, kailangan natin humingi. Okay, walang ibibigay ang Lord kung hindi tayo humihingi sa Kanya sa panalangin. Amen po. Amen. Okay, susunod po dyan. Ano po ba yung susi? Sabi dyan, ang susi po ay dapat maging detalyado po tayo. Okay, sasagot po dyan sa blanco ay detalyado. Dapat po sa mga panalangin po natin, wag po tayo mag-pray na, ito paalala po ito kasi marami nang ganito, even I've also experienced this one. Every time na tayo po ay mananalangin, we have to be exact. Kailangan po detalyado. We have to be specific. Dapat po, kung ano yung papanalangin natin, nakaspecify po, detalyado po. Halimbawa po, gusto mong manalangin ng trabaho. Ang pinanalangin mo lang sa Panginoon, Lord, sana magkatrabaho ako. Amen. Okay po. So, bibigyan ka ng trabaho ng Lord. Halimbawa po, ang tinapos mo ay nagtapos ka bilang isang engineer. Okay? Tinagawang ka ng Lord. Kasi ang tago ng Lord, binigyan ka niya ng trabaho bilang isang janitor. Okay po. Hindi natin minamalit yung janitor ha. Pero hindi ka kasi naging specific. Ang sabi mo lang sa panalangin mo, Lord, bigyan mo ko ng trabaho. So, binigyan ka ng trabaho ng Lord, ng janitor. Okay po. So, let's not take it this way. Pero parang ang dapat nating matutunan is maging specific po tayo sa prayer po natin. Lord, gusto ko magkaroon ng trabaho na inline sa work, sa field ko, na ganito dapat, ganito po sana yung work, ganito po sana po ganito. Yung mga ganyan pong paraan po ng pananalangin ko. Dapat po maging detalyado po tayo in every kind of prayer ko. Kaya gusto mong magka-boyfriend, gusto mong magka-girlfriend. Okay po, so kailangan maging specific ka. Sana po, Lord, ibibigay mo sa akin ganitong klase ng tao, matangkad, maputi, matalino, may tinapos. So, magiging specific ka. Kung mo kakalimutan yung mga ugali, huwag ganun. So, ganun po kapag po tayo ay namalapit sa Panginoon. Nabawa naman po sa kagalingan, sana po bumalik na yung sakit sa ganito sa baga, sakit sa ganito, kasi ganitong matagal na po siyang may sakit, and so on. Okay, so sabi sa isulat ang kahilingan mo na pinanghahawakan ang isang pangako sa Biblia at umasa sa katugunan ng Panginoon. So matatagpuan mo natin isa pa itong pattern po na to or halimbawa po na to sa gabay natin sa panalangin bilang 4 yung susunod po. Diyan, makikita po nyo dyan yung mga columns po ulit sa bilang 4 po may petsa. Ano po yung kahilingan ninyo? As ano yung pangako na pinanghahawakan ninyo mula sa Biblia, and then kailan po siya sinagot o kailan siya tinugon. Ako po, ginagamit ko po itong gabay sa pananalangin bilang 4. So every time, yearly po ito. Meron po akong prayer item yearly. Tapos after ng taon, bago matapos ang taon, binabalikan ko po yun kung natugon na ba siya ng Lord. Tapos sinacheckan ko po yun. Pag hindi pa po siya hindi siya natugon ng Lord, sinasama ko po siya sa next prayer item list ko for the next year po. Ganun po yung ginagawa ko. So, para makita po natin na talagang, ay, kumikilos ang Lord. Amen naman po talaga. Kumikilos ang Lord sa ating pong buhay. Okay po. So, next po tayo. Sabi dito sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Ayan po, every time na tayo mananalangin, hindi po pwedeng mawawala ang salitang pagpapasalamat para po sa Panginoon. Dahil tinugon niyo yung mga panalangin natin, or eto po, i-declare na po natin, i-claim na po natin, hindi pa man po tinutugon ng Lord, pero i-declare natin, i-claim mo natin na ngayon pa lang, tutugunin na siya ng Panginoon at magpasalamat na po tayo doon sa prayer po natin. Sabi nga po nila, a prayer na pinapanalangin po natin, answered prayer na po yun, kahit ngayon pa lang po tayo nananalangin eh. Answered prayer na po yun sa Panginoon. Pero depende pa rin po kung kailan siya tutugunin ng Panginoon, right time po. Okay, so punta po tayo sa pang-4, sabi dyan kapatawaran. So una po kanina pagpupuri, kailangan kapag po tayo ay mananalangin. Alam po natin yung unang bahagi, which is yung pagpupuri. Pangalawa is layunin. Pangatlo ay yung mga kahilingan natin, which is yung pangailangan natin. Pang-4 po ay kapatawaran. Okay po. So, isa po ito sa hindi po dapat natin kalimutan kapag po tayo ay nananalangin. Kapag tayo lalapit sa Panginoon, hilingin mo sa Diyos or hinihiling ko sa Diyos na yung blanco po is patawarin.
patawarin ako sa aking kasalanan. So I'd like to give emphasis on this part ko. Sabi po dyan sa verse, at patawaran mo kami sa aming mga kasalanan. Lahat po tayo may kasalanan. Lahat tayo nagkakasala. Maliit, malaki, sinasadya o di sinasadya ng isip, nasabi, naramdaman, nagawa. Lahat po yan ay kasalanan. So everything na lalapit po tayo sa Lord before anything else, magpapasalamat ka, himiling ka rin ng kapatawaran sa Panginoon, linisin ka niya sa mga kasalanan mo. At dito po, meron po tayong 4 na hakbang sa paghingi po natin ng tawad. Paano po ba tayo hingi ng tawad? Meron po tayong 4 ways po dyan or steps. Una po, hilingin sa banal na spirito na ihayag. Ang sagot po ay ihayag. Ihayag ang lahat ng kasalanan. As said in awit 139:23-24, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababati. Okay po, so hilingin natin sa banal na spirito, sa Holy Spirit po, na tulungan tayong ihayag natin lahat ng kasalanan. Kasi first of all, alam niyo po mga kapatid, kapag po tayo ay kumakausap or kapag kinakausap po natin ng Diyos sa panalangin, siya lang naman po yung nakakausap natin, even the Spirit itself. Okay po, wala pong ibang nakakarinig kundi ang Diyos, ang banal na Espiritu. Okay po, so sila yung nandyan, yung banal na Espiritu, yung Holy Spirit, nasa sa atin din po yan eh. So hilingin po natin, nagkin tayo ng lakas sa loob na i-confess po natin lahat ng sin po natin. What else po na step? Second is ihingi ng tawad ang bawat nagawang kasalanan na detalyado. Kung sa panalangin po natin, hinihiling natin lahat ng, yari gusto mo pong gumaling, hinihiling natin lahat in detail, o gusto mo magkatrabaho, detalyado po. Ganun din sa paghingi po natin ng tawad sa Panginoon. Detalyado din po tayo, ano ba yung mga nagawa natin kasalanan, bakit mo nagawa yun, ano yung naging dahilan, ano yung naging resulta, at hingin natin siya ng tawad. So sabi ngayon Kawikaan 28:13, pag ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Alam po ng Lord lahat yan eh. But the thing is, God wants for you to confess it. Confess everything na meron ka, hindi lang yung pagpapasalamat, kundi yung sins na meron tayo. Confess po natin lahat sa Lord in detail. And third step po is makipagkasundo sa iba kung kinakailangan. Sagot po is makipagkasundo. If needs, kung kaya po makipagkasundo before po tayo lumapit sa Panginoon or in yung prayer natin, kung kaya po, okay po, in every way that you can, kung gusto mo sa paraan ng pasulat, ka makipagkasundo or personal or tatawag ka po, nasa sa inyo po yun. Pero ang ano po dito is makipagkasundo po tayo kapag po tayo ay lumalapit sa Lord. Doon sa mga nakasamaan natin ng loob, mga ganun po tao. And sabi nga po sa Matthew 23-24, kaya't kung naghahantog ka sa Diyos ay maaalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo. Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo sa Kanya. Saka ka magbalik at magandog sa Diyos. So ito yung isa naman po ito sa communion. Kung matandaan po ninyo na pag-aralan natin in class 101, isa po ito sa paalala po sa atin. Napakahalaga pong simbolo ng ating communion po ay yung alak at tinapay. So, importante at napakahalaga po niya na every time na tayo po ay mag-take, before po mag-take, dapat nagko-confess po tayo. Alisin natin yung sama ng loob. Kasi hindi po pwedeng mag-take po tayo ng, take part po tayo sa communion na meron po tayong daladalang sama ng loob o kasalanan inside. So, kung hindi pa okay, hindi po dapat tayo mag-take. Okay po, hindi po dapat tayo mag-take at dapat makipagkasundo po muna tayo. Isin natin yung sarili po natin. Okay po. Next and last step po para po sa paghingi ng tawad ay sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin ang kapatawaran ng Diyos. So may mga sins po tayo na kailangan lang talaga natin i-confess. But at the end of the day, God already forgiven us po. Before pa natin hihingi ng tawad sa Kanya, pinatawad na po tayo ng Panginoon sa lahat ng mga kasalanan po natin. Pero kailangan pa rin po natin mag-confess. As said in 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, maaasahan natin ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. So ayaw nang syempre matuwid ng Lord, mabuti ang Lord. So ayaw niya pati ang mga anak niya ay magsistay doon sa sitwasyon na yun. So hilingin natin sa Lord yung kapatawaran, and God is willing to give us the forgiveness that we want. Okay, so yun po yung 4. So dako po tayo sa pang-5.
Una po is magpuri po muna tayo sa Panginoon kapag po tayo nananalangin. Pangalawa, ayos po natin yung layunin natin ba't ako nananalangin. Pangatlo, yung kahilingan natin versus dapat pag nananalangin yung mga needs lang po. And then, pang-apat po is yung kapatawaran. We have to confess our sins first. And then, the next po is mga tao. Okay po, so sabi dito, ipinapanalangin ko ang ibang tao. So kapag ikaw ay gusto mong lumalim sa paglilingkuran sa Panginoon at even sa pananalangin, hindi po dapat bilang isang kapasimula, okay lang naman po siya na ang palaging papanalangin mo is sarili mo at yung pamilya mo, pamilya. But as you grow in your faith in God, as you grow in your as you grow spiritually, dapat po natututunan natin lumabas dun sa comfort zone natin in prayer. Hindi lang po dapat iikot sa loob ng pamilya o sa sarili mo yung prayer mo. Dapat lumalabas din po siya sa kapitbahay, kaibigan, kaaway, sa barangay, sa Pilipinas, sa bansa mo, sa buong mundo. As we grow po. So, unti-unti naman po siya, nasa proseso naman po siya. So, dapat matutunan natin na hindi lang palaging tayo yung nagbe-benefit ng prayer po natin. But, the other people also po. Sabi siya, pinapanalangin ko ang ibang tao. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. So, kung pinatawad tayo ng Lord, ganun din po yung gawin natin. Pag-pray natin yung mga nakahingi ng nakagawa ng kasalanan sa atin. Let's give forgiveness to them. Let's pray for them. Dahil yun ang nais ng Panginoon. And sabi din po sa 1 Timothy 2:1, paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Kaya nga po kung nanaisin mong malaman kung paano ipanalangin ng iba, tingnan ang mga panalangin ni Pablo. Si Pablo po kapag nananalangin po kasi si Pablo, alam niyo po yung kapag nanalangin po siya, all through, all out. Kahit na alam niya yung mga tao yun, grabe na yung ginawa sa kanya, sinaktan na siya, binugbog na siya, nasugatan siya, naging duguan siya, but still, ang ginawa pa rin po ni Pablo, masigasig na pananalangin or masayang pananalangin at pinapatawad niya sa panalangin yung mga nakagawa ng mali sa kanya, yung hindi maganda sa kanya. And yung forgiveness po and love pa rin yung prayer palagi ni Pablo. Ganun po dapat tayo manalangin po. Alisin po natin yung mga hatred po natin. Dako po tayo sa may anim po. So yung paalala po sa panglima, kahit po kahit gaano kahirap, okay po, kahit na alam natin grabe yung ginawa sa atin. But God teaches us to forgive those people as He forgive us. So, kung tayo ay hindi karapat-dapat pero pinatawad, paano pa yung mga taong kapwa lang din naman natin tao, nakagawa ng kasalanan. Pang-anim po tayo, sabi dyan, pang-anim po, pag-iingat, humihingi ako ng spiritual na proteksyon mula sa Diyos. Okay po, so sabi dyan, yung sagot po dyan is pagtuklas. At sabi po sa verse po natin, huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masasama or masama. So katulad nung prayer, din pinag-aralan natin previously sa Biblia po, hindi po umaalis ang tukso, wala pong ang tukso para po siya ang lumayo sa atin. So nasa sa atin po ang desisyon, nasa atin po action po, ano po yung gagawin po natin for that temptation po. Kaya nga po sabi dyan, huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Kaya nga po palagi natin dapat ipinapanalangin na pagtagumpayin tayo, kasama din po dapat sa panalangin natin na pagtagumpayin tayo ng Panginoon sa lahat ng buhay natin, sa araw-araw, hindi lang pangailangan, kundi yung pagtagumpayin tayo ng Panginoon. Huwag tayong sumuko dun sa mga challenges, dun sa mga pagsubok po na atin pong posibleng kaharapin. At ilayo niya po tayo dun sa mga temptations and mga sins po. Kasi ang hirap nung alam mo nasa paligid mo lang po yung sins, yung mga temptation, tapos hindi ka pa nanalangin. Diba po? Sobrang napakadali mong matempt kapag hindi ka nanalangin. So, very essential po sa atin ang pananalangin na i-cover tayo dun sa mga temptations para alam po natin kung paano sila i-resist. Sabi nga po dyan, ang mga mananampalataya ay nakaharap sa espiritual na pagkipaglaban araw-araw. So, we have our spiritual battle every day. Lahat po yan sa araw-araw po. Nais ni Satanas na tayo ay talunin sa pamamagitan ng tukso at takot. Kung tayo ay hihingi ng pag-iingat, magkakaroon tayo ng tiwala na harapin ang bawat pangyayari sa araw-araw. But that's true po. So, nakapaligid, even Satan,
24 hours po siya. Kung si Lord 24 hours tayo binibless, si Satan po 24 hours na nakabantay din kung kailan niya tayo pwedeng atakihin, i-tempt sa mga sins po natin, sa mga weaknesses po natin, sa mga kahinaan natin. Sabi po sa 1 John 4:4, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritong nasa sanlibutan. So, yun po yung mga laman po ng ating pong aralin po sa oras po ito. Nawa meron po tayong panibagong natutunan. So, yun po palagi natin ideklara na samahan po tayo ng Panginoon. Pagtagumpayin tayo ng Panginoon laban dun sa mga masasamang spirito, sa mga temptations, sa mga sins po, kay Satan. Yan, hindi lang po yung needs natin, hindi lang po yung basic needs, hindi lang yung gusto mong hilingin sa Lord yung itataas mo, hindi lang pagpapasalamat, hindi lang paghingi ng tawad, but even the protection and declaration that God will be with you and He will give you the victory. Okay, so it will become a trials to triumph po kapag po tayo palagi nananalangin sa Panginoon. So sa oras po naman, meron po tayong natutunan at natapos na po natin aralin po natin sa ikatlo, which is pananalangin po. No? I-apply po natin po ito sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Simulan po natin ngayon at simulan natin sa mga susunod pang araw ng ating paglilingkuran sa Panginoon. Maraming salamat po. Manalangin po tayo sa oras ito. Maraming makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa natapos naming aralin. Hopefully, Panginoon, lahat ng mga nakapakinig ng iyong salita, nang aralin po namin ay may sa buhay nila ito, Panginoon, at patuloy na ikaw ang may taas sa kanilang buhay. Turuan mo sila, tulungan mo sila na manalangin na nagmumula sa puso. Hindi nagmumula sa bibig, Panginoon, hindi yung mga kinakabisado, aming Ama, pero yung nagmumula sa puso nila, yung hinihiling ng puso nila, Panginoon, at patuloy i-correct mo sila every time na sila ay mananalangin. Mangusap ka sa kanila, Panginoon, during their quiet time. Let them feel, Panginoon, kung gaano kakabuti sa buhay nila, kung gaano mo kamahal ang mga tao ito. Through your Holy Spirit, O God, patuloy na ikaw ang mag-ari sa buhay nila, Panginoon. Maraming salamat po katagumpayan sa prayer life po nila, sa Bible reading nila, ang panalangin ko sa oras po. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Magandang araw mga kapatid.